Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa 5 lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon nga ng Biyernes, 23 ng Pebrero sa taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, gusaling pang edukasyon ipinagkaloob sa katutubong komunidad sa Sablayan. Dole na mahagi ng traktora sa samahan ng magsasaka sa Nauhan. Senator Bongo dumalo sa araw ng Marinduque. Mga serbisyo ng pamahalaan ilalapit sa mga mamayan ng lalawigan. DSWD na mahagi ng assistance sa mga matatandang preso ng Odiongan District Jail. Pangulong Marcos pinasalamatan ng Puerto Princesa City Council sa pabahay para sa Filipino Housing Program. Regional Development Plan 2023 to 2028 Provincial Roadshow isinagawa. Dumako na tayo sa mga balita mula sa 5 lalawigan sa rehiyon. Gusaling pang edukasyon ipinagkaloob sa katutubong komunidad sa Sablayan. Ang balitang yan mula kay Dayan Gorembalen. Iginawad kamakailan ng lokal na pamahalaan ng Sablayan Occidental, Mindoro ang isang school building at daycare center para sa pagpapaunlad ng edukasyon ng mga katutubong mangyan sa Sitio Mayba. Ayon sa ulat ni Mayor Walter Marquez, ang proyektong ito ay makakatulong upang mabigyan ang mga mag-aaral ng mas dekalidad na edukasyon at upang mabigyang daan ang pagpapatupad ng Early Child Care Development Program katuwang ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development. Dagdag niya, mas matitiyak ang pagkakaroon ng regular na klase gamit ang konkretong mga gusali kumpara sa mga silid-aralan na gawa lamang sa kahoy. Ang paggawad ng mga gusaling pang-edukasyon ay isinagawa kasabay ng People's Day Serbisyo Caravan, kung saan libreng serbisyong medikal, pagkain at iba pa ang naihatid sa komunidad. Dayan Francis C. Gorembalem, nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. Dole na mahagi ng traktora sa samahan ng mga magsasaka sa Nauhan. Nag-uulat si Dennis Nebrejo. Pinagkaloob ang kamakailan ng Department of Labor and Employment ng isang bagong 4-wheel tractor na pangsaka ang Tigkan Farmers Association sa bayan ng Nauhan na pinangunahan ni Dole Oriental Mindoro Provincial Director Roderick Tamakay. Ang naturang traktora ay nakakahalaga ng 996,640 pesos na bahagi ng livelihood assistance ng Dole, katuwang ang lokal na pamahalaan bilang accredited co-partner. Ito ay tugon sa malaking kakulangan sa mga kagamitan ng mga magsasaka at magbibigay ng malaking tulong sa mga miyembro ng asosasyon upang mas maging produktibo sa kanilang gawain sa bukid at maaari rin makinabang ang mga karatig barangay sa pamamagitan ng pagpapaupa sa nasabing traktora. Ang pagkakaloob ng mga kagamitan pang-agrikultura katulad ng traktora ay bahagi ng Dole Integrated Livelihood Program na may layuning makapagbigay ng mga kagamitan na lubos na mapapakinabangan ng mga benepisyaryo para sa pangmatagalang kabuhayan. Dennis Nebrejo ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Senator Bongo dumalo sa araw ng Marinduque. Mga serbisyo ng pamahalaan ilalapit sa mga mamayan ng lalawigan. Alamin ang balitang yan mula kay Romeo Mataak Jr. Personal na nakiisa si Senator Christopher Bongo sa mga residente ng Marinduque sa pagdiriwang ng mayamang kasaysayan at makulay na kultura ng lalawigan na mas lalong pinakinang sa selebrasyon ng ika-104 na taong anibersaryo ng probinsya na ginanap sa Capitol Convention Center sa Bayan ng Buwak noong Miyerkules, Pebrero 21. Nangako si Go na susuportahan ang mga hakbangin sa pagpapaunlad ng probinsya habang inilapit din niya ang mga serbisyo ng nasyonal na gobyerno sa mga Marinduqueño.
Bilang Vice Chairperson ng Senate Finance Committee, sinuportahan ni Go ang iba't ibang proyekto sa lalawigan tulad ng pagpapagawa at pagsasaayos ng mga kalsada sa iba't ibang bayan, pagtatayo ng molecular laboratory sa Buwak at pagbibigay ng mga motor vehicle sa bayan ng Torrijos. Samantala, nagkaloob din ang senador ng barangay aid assistance sa nasa 654 na mga opisyal at manggagawa ng barangay na dumalo sa nasabing aktibidad. Binigyan din ng sapatos, mobile phone, relo at bisikleta ang ilang mga residente. Romeo Mataak Jr. nag-uulat para sa PIA Mimaropa. News on the go. DSWD na mahagi ng assistance sa mga matatandang preso ng Odiongan District Jail. Ang balitang yan mula kay Paul Jason Foss. Namahagi ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development Mimaropa, katuwang LGU Odiongan, kamakailan sa mga preso na nakapiit sa Odiongan District Jail. Ayon kay Social Welfare and Development Team Leader Abigail Fitilo, 12 na senior citizen ang nabigyan nila ng hygiene kits sa ODJ na may lamang soap, shampoo, alcohol, toothpaste at deodorant. Namigay din sila ng 6,000 pesos na social pension para sa unang semester ng kasalukuyang taon o katumbas ang 1,000 kada buwan. Sinabi ni Fitilo na layunin nilang mabigyan ng ayuda mga senior citizen lalo na at makakatulong ito sa kanilang kalusugan at pang-araw-araw na pangangailangan. Mula Romblon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the go. Pangulong Marcos pinasalamatan ng Puerto Princesa City Council sa pabahay para sa Pilipino Housing Program. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagat. Pinasalamatan ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpili ng lungsod bilang benepisyaryo ng pabahay para sa Pilipino Housing Program. Itatayo ito sa nasa 22 ektaryang lupain sa Barangay Irawan, kung saan nasa 47 residential buildings na mayroong 5 palapag at 120 units ang bawat isa. May kabuuan itong 5,640 units kapag natapos na mapapakinabangan naman ng mga informal settlers sa lungsod. Ayon kay Mayor Lucilo Arbairon, ang unang makikinabang sa proyektong ito ay ang mga residente ng Barangay Bagong Silang, Barangay Pagkakaisa, Barangay Matahimik, Barangay Mandaragat at iba pang residente ng coastal barangays sa lungsod. Para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Regional Development Plan 2023 to 2028 Provincial Roadshow isinagawa. Panoorin ang balitang ito. Isinagawa ang Mimaropa Regional Development Plan 2023 to 2028 Provincial Roadshow in Oriental Mindoro sa Calapan City Convention Center noong Pebrero 21. Pinangunahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Mimaropa, katuwang ang pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang gawain. Tampok sa aktibidad ang talakayan hinggil sa mahiging sunod ng mga hakbang at plano para sa rehiyon sa loob ng 6 na taon na inaasahang magbibigay ng kabuuang kaunlaran. Ayon kay NEDA Mimaropa Regional Director at Regional Development Council Chairperson Agustin Mendoza, ang Mimaropa RDP 2023 to 2028 ay ang ikalawa sa 4 na medium-term development plans ng ahensya tungo sa pagsakatuparan ng ambisyon natin 2040. Joshua Sugay, nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay, hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan ang Mimaropa News on the Go. News on the Go.